Right, so mayong hapon right now natakaroon diri sa Davao City Coastal Road no para ipakita na ako sa inyo kung unsa ka disiplinado ang mga tao diri o kung unsa ka limpyado ang mga tao diri sa Davao City. So natakaroon diri sa Coastal Road, makita niyo sa akong likuran inana wala ay traffic, grabe ka limpyo, hapsay kayong dagan sa panahon. Right, so magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan natin dito sa Davao. So, pakita lang namin sa inyo kung gaano kalinis ang Davao City. Ayan. Kung may napapansin ba kayo na gabi ang linis talaga. So, ayan po mga kababayan natin. Kahit pinatambayan po ng mga maraming tao pero ang tourist spot dito sa gilid ng kalsada. So, makikita natin wala pong basurang na kalat-kalat. Yun. So marami ding nagbibenta dito at nag-vendors no, mga vendors. Pero di ka kita mga basura. So kung nakita na to sa tabok na sila yung mga pahimangno sa publiko, mantura day limpyo kayo ang Davao City kay pahibalo sa publiko no littering. So inadili ang paglabay o pagbilin pagtapok og mga basura sa mga publiko no, na sa park, sa kalsada o kanal. So kung masakpan adunay multang, worst offense adunay multang 500 pesos plus 4 hours na service paglimpyo. So kadakpan kay kaduha ang traffic nimo second offense na anay multang 1,000 to 8 hours na serbisyo o paglimpyo sa ato ang dakbayan sa Davao. Ayan. So marami ring mga bikers dito, mga kalodi kicks. Kaya nga nakakalungkot lang isipin na ang syudad ng Davao City ay malinis, nakapaka-disiplinado ang mga tao dito, pero pagdating sa anomalya ng flood control project ay kasali iniimbestigahan dito.